pakighisgot bahin sa matag relihiyon, hinaot nga makahatag ninyo kalinaw o hinaot nga masabtan nato ang matag pagtulunan sa bawat sa matag usa ka relihiyon. Okay, so mingon ganitag comparative dialogue, it refers to the process of examining and discussing similarities and differences between the two or more entities or group. Kasagaran within the specific context. So aduna kitay tema karong hapuna nga diha magpabarog ang matag grupo. In the context of religion, ang comparative dialogue kasagaran naga-involve of comparison or comparing and contrasting. So when you say comparing, itandi nato kung asa nagkapareho o yung ganitag contrasting, itandi po nato asa ta wala nagkapareho sa pagtuo, mga practices, scriptures, nasayod man kita nga ang Romano Katoliko, Biblia ang nakaangkla kunya ang Islam pod sa ilaha pong Quran. Okay, so rituals and values of different religion or religious traditions. Okay, so una ta mo adto sa unahan, ato sa ning ipaila-ila ang atong mga grupo, duha ka grupo dinhi, hatagan nato sila og minuto para sila makapag pakilala sa kanilang mga sarili. Magsagol-sagol lang ato ang language or dialect nga atong gamiton tungod daghan tag gina-expect or live pud ni sa ato ang mga Facebooks. So we are sharing this live, this feed to all our friends, the whole Philippines, and of course other countries as well. So don't just ayaw lang mo kakurat, no? If sometimes mag-Tagalog me and sometimes mag-English. Okay, so let's hear from the side of the Roman Catholic, from the group of Catholic Faith, Lay Apostolic Movement of the Philippines. Short greetings, Kuya Stalwart, and Magandang hapon sa lahat. Ako po si Brother Stalwart, no, ang inyong ang inyong pinakamababa na utusan. Kaanib ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines ng Roman Catholic Church. Magandang hapon din sa aming spiritual director, Father Rolly Hapitana, at saka sa aming chairman, Sir Nestor Salas, former professor of Notre Dame of Batangas University, at sa mga kasamahan namin dito sa chapter, sa General Santos City chapter sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. Kayo po ay inaanyahan namin na manood sa talakayang ito, sapagkat itong talakayan na ito ay hindi po ito debate, ito ay isang comparative study. Kailangan nating i-compare yung relihiyon ng ating mga kaibigan na Islam. So, ito ay tinatawag na inter-religious dialogue. Maraming salamat at balik sa iyo, Lady Moderator. Okay, thank you Kuya Jun, and sa imuhang kasamahan mo dyan, Kuya. Mayong hapon sa tanan nga paminaw sa RPN, no, DXDX. Mayong hapon sa amuang parokya diha sa Mabuhay, no, St. Francis of Assisi Parish, ug sa amuang nag-inusarang pare diha, no, si Reverend Father Noe Pedrajas. Ug mayong hapon sa tibok na kaubanan sa CFLAM, ug sa amuang spiritual director sa gi-mention kay na ni Pare Stalwart, no, Pare John, si Reverend Father Rolando Hapitana diha sa St. Michael, ug kang Sir Nestor Salas sa amuang pinalanggang chairman, no. May hapon sabdi ay sa ako ang kanang gitawag og kining boss, no, kauban po nato sa CFLAM, no, si Brad Juni Gores, uban sa amuang jambolero diha Fishport, no. Si Brad Kokoy, no, uban kang Jimboy, kang Dundon, kang
Kinsa pa ni, nakalimot naman hinuon ko mga kauban mo na ko na. Basta sa mga kaubanan na mo diha, no? Daghan may pagpaminaw ninyo, palihog og share og live, no, sa live sa Facebook Live dinhi sa RPN General Santos City. Mayong hapon sa tanan nga tigpaminaw, tigpamati nin mga maabot nining maong istasyon. Okay, so thank you so much, Kuya Sander. And now, pupunta naman tayo doon sa kabilang grupo. Kuya? So, pakilala. Okay, Luzon, Visayas at Mindanao, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala inyong lingkod, walang iba kundi si Mr. TJ Yamal. At ako po ay tatayo bilang representatiba ng pananampalatayang Islam. At kung sakali man na mayroon tayong mabanggit na mga bagay na nagiging salungad sa ating paniniwala, ito po ay wala pong personalan. Dahil ito po ay kalangkapan lamang ng ating pagpapaliwanag. So, yun lamang po, isang mapagpalang hapon sa inyo lahat. Okay, maraming salamat, Brother TJ. Sa kasama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, sa lahat o maaabot ng programang ito, inaanyayahan namin ang bawat isa na makinig at makilahok sa ganitong mga usapin, no? Ito ay isang friendly discussion lamang, no, sa ating magkakaibang point of view sa ating paniniwala. So muli po, ito si Daud Islam, no, ay bumabati sa inyo ng magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. So, yun lang po at maraming salamat. Okay, so maraming salamat, brother. So, bago natin ipagpatuloy ang usaping ito, hihingi muna tayo ng guidance sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagpanalangin and ecumenical po ang ating prayer. So, both groups will offer prayer for this dialogue. We will start with the Roman Catholic group. In nomine The Patri, Father, the Son, and the Holy Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancti, et sicut et principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. In nomine Amen. Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sa mga kapatid naman na Islam, ang ating panalangin. Okay. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sa ngalan ni Allah ang pinakamahabagin at pinakamahawain. Ang lahat ng pagpupuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, at ituwid mo kami, gabayan mo kami sa tuwid na landas at sa landas ng mga taong iyong pinatnubayan, at huwag sa landas ng mga taong iyong kinamuhian. So, yun lang, maraming salamat. Amen. Okay, maraming salamat mga kapatid. So ngayon, bago natin umpisahan ang ating comparative dialogue, we will give the rules for this dialogue. Okay, so number 1, we will establish a respectful communication such as avoiding personal attacks, no, listening actively, and refraining from interrupting. So again, just to remind everyone na this is not a debate. This is just a comparative presentation or dialogue. So no ad hominem, no out of topic. So in case the moderator will sense na meron na tayong out of topic na presenter, I will call the attention of such person. So no objection tayo. Then ito yung ating sequence.
Okay, so first stance, 25 minutes each group. And then, uumpisahan ito ng Roman Catholic group, and then another 25 minutes for the first stance for the other group, which is the Islam. And then, after the first stance is rebuttal. 20 minutes. Islam group will be the one who will begin for the rebut, and then susunod ang Roman Catholic group. And then sa conclusion is 10 minutes. So again, Roman Catholic ang mag-uumpisa, magbibigay ng conclusion, and then susundan ng Islamic group. Okay, so ganyan yung ating sequence for this afternoon, and I hope that everyone in their own house ay ready na for our for the start of our dialogue. So I will be preparing the time as your timekeeper. So, Roman Catholic group, are you ready for your first stance? Yes, Lady Moderator. Okay, so your 25 minutes will start. 15 minutes, 12 minutes, Lady Moderator. Okay. We'll start now. Okay, magandang hapon sa lahat at sa mga kaibigan natin na mga Catholic Faith Defender, no, mga kasamahan natin sa Diocese of Digos, sa ating President dyan, si Kuya Joel, at saka sa mga kasamahan, magandang hapon po. Mga kaibigan, ito po ay isang talakayan sa pagitan ng dalawang religion, no? Ito po ay talakayan kaibigang talakayan, mga kaibigan. Hindi po ito ay katulad sa nakikita niyong debate na kailangan talaga na may matalo, no? Ganyan, pero ito ay hindi po, no? Ang ating proposisyon ay which is a true religion, Islam or Christianity. So as a Roman Catholic, tayo po ay tatayo bilang isang Kristiyanos, no? At saka i-define muna natin, mga kaibigan, kung ano yung religion. Kasi maraming mga Kristiyanos na hindi naniniwala na yung religion ay makakaligtas. Bagkus tayong mga Katoliko ay ang religion po, mga kaibigan, ay makakaligtas. Una, mga kaibigan, ang religion ay galing siya sa Grego na terskia. Ang ibig sabihin nito ay ceremonial observance. Makita natin yan sa New Strong Expanded Dictionary of the Bible 2356, mga kaibigan. Religion, the adoration and service of God as expressed in divine worship and in daily life. Religion is concerned with all the relation existing between God and human beings, mga kaibigan. Sabi dito sa tinatawag na Handy Dictionary of the Bible, ating tingnan ang definition nito, mga kaibigan. Sabi dito, page 131, religion, sabi dito, man's recognition of his relation to God and the expression of the relation in the faith of worship. So, ang religion pala ay yung pagkikipag-relasyon mo sa ating Panginoon, no? Yung pagkipag-ugnayan mo sa ating Panginoon, mga kaibigan, sabi dito sa Handy Dictionary. At saka, hindi lang sa Handy Dictionary, itong tinatawag nating Merriam-Webster Dictionary. Ang definition po ng relihiyon, mga kaibigan, sabi dito, religion, the service and worship of God or the supernatural devotion or faith. Sabi dito, mga kaibigan. So, ang religion pala, sabi dito, ito yung pagsamba natin sa Panginoon. Ito yung devotion natin sa ating tinatawag na pagtuo, kung sa Bisaya pa, mga kaibigan, no? Bisaya, Tagalog tayo ngayon. So dito, sabi dito sa paragraph 4 ng Webster Dictionary, sabi dito, mga kaibigan, religion is a belief or attitude or practices, no? So ito palang ginagawa natin na pagsamba sa Panginoon, ito pala ay tinatawag na religion, mga kaibigan, no? Dito sa tinatawag na Vine's Concise Dictionary of the Bible,
Ito mga kaibigan, nakita nyo, sabi dito sa page 308, sabi dito mga kaibigan, religion, terskia, to 356, and ang Greek, signifies religion in the external aspect. Sabi dito, so religious or worship, sabi dito, the terskia of which guidelines or the love of God is the informing soul. Sabi dito, also, treskos, religious, internal or divine service to God. So, yung religion pala mga kaibigan, ito yung pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon. So, sa mga nagsasabi dyan na ang relihiyon ay hindi nakakapagligtas po mga kaibigan ng relihiyon. No? Katulad din sa ating mga kaibigang Islam, no? Paiba-iba lang tayo ng definition. Hindi tayo magkapareho ng definition sa religion. So, ito mga kaibigan yung definition natin sa religion. Sa Bible naman mga kaibigan, sa James 1 verse 27, sabi dyan, ang tunay na religion, sabi dyan, ay walang bahid, bumibigay sa mga walang mga magulang, yung tinatawag na ilo, nagapunta sa tinatawag na walang asawa, nag-aalaga ng mga matatanda, ganyan. Yun yung tunay na religion. Tapos, ang Panginoon, mga kaibigan, ay may religion din. No? May religion din, mga kaibigan, ang Panginoon. Sabi pa nga dito sa Bible, yung mga tao noon, mga kaibigan, na hindi naniniwala sa relihiyon ng Panginoon, ay pinapakain ng aso, ng mga leon. Sabi dito, 2 Kings chapter 17 verse 26, sabi dito mga kaibigan, busa sila nagtaho sa hari sa Assyria. Ito ay Bible po ng mga kaibigan nating tinatawag na Protestant. Sabi dito, busa sila nagtaho sa hari sa Assyria nga nag-ingon, ang mga nasod nga imong ginistyero og unya mipuyo sa mga syudad sa Samaria, wala makahibalo sa relihiyon sa Dios sa yuta. Mao nga siya nagpadayon pagpadala og mga leon sa ilang taliwala. Og tanawa kini, sila nagpatay kanila sanglit, walay usa nga nakahibalo sa relihiyon sa Dios sa yuta. Sa 27, niya na ang hari sa Assyria nagmando nga nag-ingon, paadto ang usa ka mga pari dito og inyong ginistyero gikan didto aron siya moadto og mopuyo didto og magtudlo kini sa relihiyon sa Dios sa yuta. So klaro mga kaigsunan nga ang atong Dios dunay relihiyon sa yuta mga kaigsunan. Unya, unsa may mahitabo mga igsuon sa tao nga dili mo tuo og relihiyon. Niyan ni mga kaigsunan mabasa sa Sirach versikulo 41, kapitulo 41, versikulo 8, no? Unsay may tabuan ng mga tao, mga kaigsoon, nga wala ni tuo og relihiyon. Di ato basahon mga kaigsoonan. Sirach 41, versikulo 8. So, ang akong kauban karon, iyahang ipaila kung unsa ang relihiyon sa Ginoo sa atong Dios nga gitukod dinhi sa yuta. So, ipaila na niya mga kaigsuonan. Ingon din Sirach 41, versikulo 8. Kamo sinilutan kamo nga mga tao nga walay relihiyon, nga mibiya sa balaod sa labing halangdon nga Dios. So, kadto nag-ingon diha mga kaigsuonan, nga daghan nga mga denomination nga nag-ingon nga walay relihiyon makaluwas. So, samara nga wa mo nagtuo, samara nga wala sila nagtuo sa relihiyon sa Dios. Samara nga wala sila pagtuo. Samara nga ang ilang gipasakupan karon nga relihiyon dili na makaluwas di ay sa ilaha. Kaya nagtuo man sila nga ang relihiyon dili makaluwas. So kung di makaluwas ang relihiyon, kamo na lang mag-igo diha og biyaan ba na ninyo, pangitaon ninyo ang relihiyon mga kaigsunan nga makaluwas. Kaya doon na may relihiyon ang Ginoo. Diha mga kaigsunan sa 1 Timoteo, atong basahon ang 1 Timoteo 3 versikulo 16, no? 1 Timoteo 3, versikulo 16, mga kapatid. Basahin po natin, no? Pasensya na po kayo, minsan nakalimutan ko magtagalog. Nahirapan tayo sa tumang kalisod nito. Sabi dito, wala kasi akong Bible na Tagalog na dala dito. So, basahin natin dito sa Bisaya. Walay makalimod, unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon.
Nagpadayag siya ingon nga tao og namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu. Og nakita siya sa mga anghel, giwali siya sa kanasuran, gituohan din sa kalibutan o gibayaw ngadto sa langit. So ang atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan, doon na siya relihiyon mga kaigsunan dinhi sa yuta. Og unsa nga relihiyon matud pa sa Biblia, dako nga relihiyon. Ha? Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Pag-ingon nga tinago sa atong relihiyon, therefore ang mga apostoles kaniadto doon na relihiyon, no? Galing gitago-tago lang nila nganuman, gilutos man sila pag-ayo kaniadto sa mga gitawag natong emperor. Mabasa nato na ron mga kaigsunan sa history, no? Sa kasaysayan sa kalibutan. So, onya kining relihiyon mga kaigsunan makaluwas ni. Niya sa Biblia atong basahon mga kaigsunan ang relihiyon nga makaluwas, no? Kung ang inyo relihiyon paminaw ninyo di makaluwas, ayaw na lang magpasakop ana relihiyon na kay di man na makaluwas. Useless ang inyong pag simba-simba diha o di man na makaluwas na inyong relihiyon. Diha mga kaigsunan. 1 Timothy gitawag ni siya og contemporary English version nga Biblia, no? Atong tanawon. Lady Moderator, unsa na oras nato diha? 9 minutes and 51. Okay, thank you, Ma'am Lady Moderator, no? Atong tanawon, no? Tingnan po natin mga kaibigan yung 1 Timothy chapter 4 verse 8 to 9. Sabi dito mga kaibigan, as the saying goes, sabi dito sa contemporary English version na Bible. As the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life and forever. Sabi dito, ang relihiyon o religion or pagtuuhan or faith, ito ay may tinatawag na may promise, no? May anong Tagalog ng promise? Pangako, no? May pangako sa atin na magbibigay habang buhay. Tayo po ay bibigyan ng habang buhay mga kaibigan, no? Walang walang promise life and now and forever. Magbibigay ng habang buhay sa ngayon at magpakailanman. So yan po mga kaibigan Last yung 1 minute po. okay, last 1 minute. Ang mga apostoles po mga kaibigan ay ang relihiyon nila ay tinatawag po na Christianity. No? Kaya tayo ay tumindig ngayon mga kaibigan sa ating side na ang relihiyon po mga kaibigan ng mga apostoles na sumusunod kay Kristo. What is a Christian? Ang unang Christian po ay tinatawag dyan sa Acts 11 verse 26 na mga tagapagsunod, no, ng ating Panginoong Hesukristo. Yun yung unang Kristiyanos mga kaibigan. Sila yung tagapagsunod ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil si Jesus Christ po mga kaibigan ay siya po ang kumbaga nagtatag nitong Christian religion, no? Sabi dito sa 1 Peter chapter 4 verse 14 to 16. Sabi dito mga kaibigan, no? Basahin natin. 1 Peter chapter 4 verse 14 to 15. Sabi dito, be happy, sabi ni Apostle Peter. Be happy if you are cursed and insulted for being a Christian, sabi ni Apostle Paul. For when that happens, the Spirit of God will come upon you with a great glory. Sa 16, but it is no shame to suffer for being a Christian, sabi niya. Your time. Praise God. Extend lang ng 1 minute, no? Okay. Praise God praise God for the privilege of being in Christ's family and being called by His and being called by His fearful name. Sabi dito. Sabi pa nga ni Apostle Peter, stand firm. We attack. Sabi niya, trust the Lord and remember the other Christian all around the world are going through this suffering too. Sabi ni Apostle Peter.
So, sabi pa niya sa 13, the church here in Rome, she is your sister in the Lord, saying you her greetings, so does my son Mark. Give each other to handshake, no? Of Christian love. Peace be all of you who are in Christ. Sabi pa ni Apostle Peter. Sabi naman Apostle Paul, mga kaibigan, sa Philippians 1 verse 13. Sabi ni Apostle Paul dito, Philippians 1 verse 13. No? Alam naman natin na si Apostle Paul, siya yung pinakamaraming ginawa sa kasaysayan ng pag-ibanghilyo, mga kaibigan. Sabi ni Apostle Paul, sabi niya, 4 verse 1, Dear brother Christians, I love you and long to see you, for you are my joy and my reward for my work. My beloved friends, stay true to the Lord. Sabi ni Apostle Paul, mga kaibigan. Sabi pa niya dito, for everyone around here, sabi niya, including all the soldiers, sabi niya, over and the barracks, knows that I am in chains simply because I am a Christian. Sabi ni Apostle Paul. So mga kapatid, ito pong ating pagpaliwanag ngayon. Ating na-define yung religion at ating ding nakikita na yung unang mga apostolis, sila po ay Christian, mga kaibigan. At ngayon, ibigay natin sa ating kasama kung ano ang itinayong church. Kasi pag sabi mong Christian, ang dami ngayong denomination. No? Pagdating sa Reformation, ang dami ng denomination sa panahon ngayon. Kailangan nating i-define yung Christian. Sabi dito sa Word Book Encyclopedia, babasahin natin. Sabi dito, Accompton Encyclopedia and Facts, Volume 20, page 2024. Sabi dito, Roman Catholic Church for the first 1,000 years. All Christians were member of one religion, Christianity. There were no separate sect or branches of Christianity, as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were member of the Catholic Church. So ngayon, ating pakinggan ng ating kaibigan sa pagpapatuloy niya kung ano talaga ang tunay na Christian na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ibigay po natin sa kanya yung Kuya Sander have panahon. only 10 minutes, 10 minutes, for okay. his Sige. Sige, may hapon pagbalik sa atong mga kaigsuonan nga na minaw o nagtan-aw no sa Facebook Live ug din sa estasyonan. So gisgutan sa kuang kauban ang iyang gidefine ang relihiyon no kining gitawag og kining pagtuo ang belief sa usa ka tao no. So ang ako ang panahon karon mao ang pagpatindog kung unsa baning relihiyon na no kay ang gitawag og proposition karon nga hisgutan kung unsay tinuod nga relihiyon, Islam ba or Christianity no. So sa mga Kristiyano no, labi na sa amo sa Roman Catholic no, so nagtuog yun ang kami no, kami nga mga Kristiyano nagtuog yun nga ang simbahan nga Kristiyano ang wala lang nagtukod ani ang Ginoo mismo no, tungod kay nagtuo man ang Kristiyano sa kamatuoran nga si Hesukristo usa gyud ka Ginoo. Gawas ko siguro og dili no, so makaingon ta nga dili para nila tinuod nga relihiyon ng Kristiyano kay di man Dios ang nagtukod. So usa maguni ka usa ni sa kanang gitawag og basihan sa pagkatinuod sa simbahan kung ang Dios ang nagtukod niini. No, kay matud pa diha sa Salmo 127 kapitulo 1 nga kung dili ang Ginoo mo'y magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago sa mga tao nga nagtukod niini. No? Kung dili mao ang Ginoo mo'y magtukod, kawang ra ang kahago sa taong mga nagtukod. O kining moong balay nga gihisgutan dinhi sa Salmo, kung atuan ning tan-awon sa bagong kasabutan, matud pa ni San Pablo diha sa 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 nga kining moong balay mao kini ang simbahan sa buhi nga Dios, mao ni haligi og sukaranan sa kamatuoran. No? So sa sugod sa sinugdanan no makapangutan nato unsa maning Kristyanismo, unsa maning Kristiyano, unsa ning Christianity. No, asa man ang kanang tinuod karon nga pundok ng Kristiyano nga kung ato ang lantawon no daghan mo mga pundok karon nga nag-angkon no nga mao ni ang tinuod nga pundok nga gitukod sa tong Ginoong Hesukristo no. So ang tubag ang Kristyanismo mao ni ang katawhan sa Dios dinhi sa kalibutan. No, kay kini mauman ang iglesia